Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jaime. Taong 1985. Probinsya ng Sulu. Naniniwala ka ba na merong likas na kakayahan ang mga tao? Ang tampok nating istorya ay mula sa kambal na si Jaime at Amihan. Mga anak ng Bertudes na sina Tatay Don at Nanay Tina. Mahal na mag-asawa ang kambal na anak. Kaya namang kahit kapwa sila Bertudes, pinalaki ng mga ito sa tahimik na pamumuhay ang kanilang mga anak. Kahit kambal si Jaime at Amihan, marami silang pagkakaiba kabilang na ang kanilang kasarian. Babae at lalaki ang kambal na anak ng mag-asawa. Maraming pagkakaiba ang kambal. Gayunpaman pinalaki ng mag-asawa na magkasundo ang magkapatid at palagi nilang pinapayuhan ang mga ito na manatiling payapa at umiwas sa gulo. Natatakot si Nanay Tina na masangkot sa anumang kaguluhan ang kambal. Kaya naman tinago nila sa mga ito ang natatangi nilang kakayanan. Natatakot ako na baka malaman ng mga anak natin ang kakayahan nila at mas piliin nilang gawin ang nararapat. Ayokong mapahamak sila. Wika ni Nanay Tina habang pinapatulog ang kambal na anak. Hindi naman natin hahayaan na mapahamak ang mga bata. Kung malaman nila ang kanilang kakayahan, gagabayan natin sila upang magamit nila ito ng tama. Pero sa ngayon, mas makakabuti kung hindi nila malalaman na isa tayong Bertudes at may kakayahan na kalabanin ng sino mang nilalang. Wika ni Tatay Don. Nagpasya ang mag-asawa na itago ang katotohanan sa mga anak. Ngunit nang magsampung gulang ang kanilang mga anak, nalaman ng mga ito ang kanilang kakaibang kakayahan nang mapasubok sa hindi inaasahang laban ang mga ito. Kinukutya si Jaime sa kanilang eskwelahan. Palagi na lamang kinakawawa ng mga kasing edad. Hindi mo dapat tinahayaan ng mga yon na kawawain ka. Gusto mo, balikan natin sila? Gantihan natin. Wika ni Amihan. Paano kung malaman nila Nanay Tina? Paniguradong papagalitan tayo nun at baka hindi na tayo palabasin ng bahay kapag nagkataon. Ayoko pa namang lumuhod sa asin at munggo. Napakasakit kaya nun. Tugon ni Jaime. Siyempre hindi natin hahayaang malaman nila Nanay Tina. Tsaka hindi tayo magpapasugat o kaya naman magpapapasa para hindi mahalata. Sa tingin ko, kaya naman natin yung mga yun eh. Tsaka malalakas lang yung mga yun kasi marami sila at hinahayaan mo kasing kawawain ka. Muling wika ni Amihan. Nagpasya ang kambal na abangan at gantihan ng mga nangaaway kay Jaime upang magtanda ang mga ito. Nagkita-kita sila sa isang talahiban at napagtanto ng kambal na hindi pala ordinaryong tao ang mga makakalaban. Nang mag-umpisa ang labanan, nagpalit ng anyo ang mga ito bilang malalaking aso at nalaman ng kambal na anak pala ng aswang ang kanilang makakalaban. Noong una ay kinakabahan si Amihan at Jaime dahil wala silang laban sa mga nilalang. Ngunit nang suntukin ni Amihan ang isa sa mga ito, nalaman niya na nagtataglay siya ng kakaibang lakas. Napagtanto rin ni Jaime ang kanyang bilis at taglay na lakas kagaya ni Amihan. Nang dahil sa mga natuklasan sa sarili, wala silang pag-aalinlangang nilabanan ang mga aswang. Hanggang sa tuluyan nilang napatay ang mga ito.
Dahil sa takot na may makaalam, kagad sinunog ng kambal ang katawan ng mga ito at umuwi sa tahanan na tila walang nangyari. Nagalusan ang mga ito ngunit laking pagtataka nila dahil bigla na lamang gumaling ang mga sugat na natamo. Kaya naman alam nila na hindi sila ordinaryong tao. Pero hindi nila sinabi sa mga magulang ang kanilang natuklasan. Sa paglipas ng mga araw, inakala ng kambal na hindi na malalaman ng magulang ang mga nangyari. Ngunit nalaman pa rin pala ng mga ito at kagad silang pinagalitan. Kaya mula ng araw na yon, lumipat ang mga ito ng tahanan upang makaiwas sa gulo ang mga anak ngunit lingid sa kanilang kaalaman. Alam na ng kambal ang kanilang katangian. Kaya naman palihim na nanunugis ang mga ito ng mga aswang at tumutulong sa mga may sakit sa kanilang baryo. Kahit patuloy na tumutulong sa kanilang kapwa ang kambal, pinanatili nilang lihim ang kanilang ginagawa. Ngunit nalaman pa rin ng mga magulang ang kanilang sikreto. Bakit hindi nyo sa amin sinabi na alam nyo na pala ang mga katangian yung kakaiba? Paano kung napahama kayo dahil sa paglilihim ninyo? Tanong ni Nanay Tina. Pero dapat po, kayong tanongin namin yan, Nanay Tina eh. Bakit nyo nilihim sa amin yung mga kakaibang kakayahan namin? 10 taong gulang pa lang kami nang madiskubre namin yung taglay naming lakas at bilis. Hinihintay lang namin kayo na kayo mismo yung magsabi sa amin eh. Pero nanatili kayong tahimik at hindi sinasabi sa amin ang lahat ng nalalaman ninyo. Ano po ba tayo, Nanay Tina? Tugon ni Jaime. Nang mga panahong iyon ay 14 na taong gulang na ang binata. Napabuntong hininga si Tatay Don dahil sa sagot ng anak. Minana niyo ang aming kakayahan. Pero ninais namin ng nanay mo na palakihin kayo sa tahimik na pamumuhay. Dahil gusto naming ilayo kayo sa anumang kaguluhan. Pero sadyang hindi talaga namin magagawang itago sa inyo ang katotohanan. Wika ni Tatay Don. Sa pagkakataong yun, naliwanagan ang kambal at nangako naman sila sa kanilang mga magulang. Gagamitin nila sa tama ang kanilang kakayahan. Sinanay naman ng mag-asawa ang kambal na anak upang magawa nilang kontrolin ang kanilang kakayahan. Labis ang sayang naramdaman nila amihan ng sa wakas. Pinayagan na sila ng kanilang mga magulang na gamitin ang kanilang kakayahan upang makatulong sa kanilang kapwa. Sa paglipas ng panahon, marami nang nakalaban ang kambal kaya naman dumami ang kanilang kaaway. Isang gabi, habang naglalakad sa kagubatan si Jaime, hindi inaasahang nakadaupang palad ng binata ang isang aswang. Teka, saan ka galing? Mukhang may biniktima ka dito sa baryo namin ah. Nagkamali ka ng pinuntahan. Wika ni Jaime. Kaagad inihanda ng binata ang sarili. Dali-dali namang umatake ang aswang. Pakawalan mo na lamang ako at hayaan. Huwag mo na akong pakialaman pa dahil wala ka rin namang magagawa. Wika ng aswang. Tinawanan naman ito ni Jaime at kagad hinawakan sa leeg. Nanlaki ang mga mata ng nilalang nang maramdaman ang kakaibang lakas ng binata. Mukhang hindi mo yata ako kilala at wala kang kaalam-alam kung sino ang kaharap mo. Mukhang dayuhan ka nga lang dito ah. Wika ni Jaime. Dali-dali namang nagpalit ng anyo ang aswang. Nakalmot nito sa mukha si Jaime ngunit mabilis na naghilom ang sugat nito. Kaya naman alam kagad ng aswang na hindi siya mananaig laban sa binata.
Mabilis itong tumakas. Ngunit naharangan kagad ni Jaime ang kanyang daanan. At walang pag-aalinlangan winakasan ng binata ang buhay ng aswang. Nakita naman ni Amihan ang ginawa ng kakambal at kagad niya itong pinagsabihan. Hindi ka dapat basta-basta pumapas lang ng mga nilalang. Lalo na kung hindi mo naman nakita na may biniktima. Baka mapahamak tayo sa ginagawa mo. Hindi natin alam kung sino nga ba ang mga yan. Maaaring mas malalakas sila kumpara sa atin. Wika ni Amihan sa kakambal. Tumawa naman si Jaime sa sinabi ni Amihan at tinitigan ito sa mata. Kung mas malakas sila sa atin, di sana hindi nila tayo hinahayaang mapas lang sila. Baka siguro tayo na ang nakahiga dyan sa lupa at pinaglalamayan nila nanay. Tsaka hayaan ba natin na may mabiktima muna sila bago natin patayin? Tugon ni Jaime. Itinulak nito si Amihan at bumalik na lamang sa kanilang tahanan. Napailing na lamang ang dalaga sa inasta ng kakambal. Pag-uwi sa tahanan, kagad sinumbong ni Amihan si Jaime kaya naman napagalitan ito ng mga magulang. Tama si Amihan, Jaime. Hindi mo dapat pinapairal ang galit dahil maaari tayong mapahamak sa ginagawa mo. Mas lalo lamang dadami ang ating mga kaaway. At kapag nagtulungan ang mga yan, matatalo tayo kahit gaano pa tayo kalakas. Wika ni Tatay Don. Kagad namang humingi ng pasensya si Jaime at nangako sa mga magulang na hindi na mauulit pa ang nangyari. Ngunit nang dalawa na lamang sila ng kakambal, kagad namang pinagsabihan ni Jaime si Amihan. Bakit mo naman ako sinumbong kila nanay at tatay? Alam mo naman na ginagawa ko lang ang tama para mapanatili ang kapayapaan dito sa baryo Ayaw mo na bang manugis ng mga aswang? Kagaya ng dati? Kambal tayo Dapat tayo nga yung nagtutulungan at hindi nilalaglag ang isa't isa. Wika ni Jaime. Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo, Jaime. Bilang kakambal mo, mas gugustuhin kong mapalagay ka sa kabutihan at hindi ka mapahamak. Kaya naman minabuti kong sabihin kila nanay ang ginawa mo nang sa ganun magtanda ka. Iniisip ko lang naman yung mga mangyayari kung sakaling... Hindi na naituloy pa ni Amihan ang sasabihin dahil muli itong itinulak ni Jaime. Sige na, ikaw na itong mabait at masunuring anak. Hayaan kitang magsumbong kila nanay. Pero hindi mo ako mapipigilan sa mga gusto kong gawin. Kahit nangako pa ako sa kanila. Wika ni Jaime. Napailing na lamang si Amihan ngunit palagi pa rin niyang pinapayuhan ang kakambal na mas piliin ang kabutihan at gawin ang tama. Gayunpaman, hindi nakinig sa kanya si Jaime. Patuloy lamang ito sa ginagawang pagtugi sa mga aswang. Kahit marami ng inosente ang nadadamay. Sa paglipas ng mga araw, nakarating sa mga kalaban ang ginawa ni Jaime. Kaya naman nagpasya ang mga itong magtulungan upang mapigilan ang binata sa ginagawa. Kaya naman sinugod ng mga aswang ang tinitirahan ng pamilya. Nang mga panahong iyon, wala ang kambal dahil nasa bayan ang mga ito at nagbebenta ng kanilang mga inaning gulay. Pagkarating sa tahanan, nalamang kagad ng magkapatid na may nangyaring hindi maganda. Bukas ang pintuan ng tahanan. Maraming naggalat na gamit sa labas. Dali-daling pumasok ang kambal sa loob at nakita kagad ang katawan ng mga magulang na wala ng buhay. Nakita mo na ang ginawa mo.
Pati sila nanay at tatay. Namatay ng dahil sa pagiging matigas ng ulo mo. Kung nakinig ka sana sa akin, maging kila nanay at tatay, hindi na sana nangyari to. Buhay pa sana sila. Ito ba ang gusto mo? Mawala ang mga magulang natin? Sana hindi na lang tayo naging Bertudes kagaya nila. Hindi sana sila namatay. Wika ni Amihan. Hindi nito napigilang sisihin ang kakambal sa mga nangyari sa magulang. Nang dahil doon, inisip na Amihan na mamuhay na lamang ng payapa at talikuran ang pagiging Bertudes. Ngunit taliwas ito sa kanyang kakambal na si Jaime. Oo, tanggap ko ang mga nangyari. At ayos lang sa akin na sisihin mo ako sa pagkawala ng mga magulang natin. Pero wag mo naman sanang talikuran ng tungkulin natin bilang Bertudes. Nakilala tayo ng mga kaibigan natin bilang kambal na manunugis. Pero tatalikuran mo lang ng ganon-ganon? Tandaan mo, Amihan, kahit na gustuhin mong mamuhay ng payapa, nasa dugo na natin at kapalaran ng pagiging Bertudes. Tugon ni Jaime. Kahit na anong sabihin mo, buo na ang pasya ko, Jaime. Ayoko na ng magulong buhay na ito. At tama sila Nanay Tina. Hindi na dapat natin nalaman na meron tayong kakayahan. Hindi na sana naganap ang mga bagay na to. Tahimik at masaya sana tayong namumuhay kagaya ng dati. At kung nakinig ka lang sana sa mga bili ng magulang natin, hindi sila mawawala. Kaya naman patawarin mo ko kung mas pipiliin kong mamuhay ng tahimik at payapa dahil nangarap din ako na magkaroon ng sariling pamilya. Wika ni Amihan. Inis na inis si Jaime sa mga sinabi ng kakambal. Tinulungan niya pa ito na mag-impake ng mga gamit. O sige, umalis ka. Iwanan mo na ako, wala na akong pakialam sa'yo. Kahit ano pang mangyari, hinding-hindi kita tutulungan. Tandaan mo yan, Amihan. Wika ni Jaime. Sa huling pagkakataon, niyakap ni Amihan ang kakambal at tuluyan na itong tinalikuran. Kaya naman dahil sa pasya na yun ni Amihan, naghiwalay ang landas nila ng kambal. Nagpatuloy si Jaime sa kanilang naumpisahan, ngunit si Amihan naman namuhay ng simple at nagkaroon ng sariling pamilya. Nakilala ng dalaga ang isang magsasakang si Armando. Napaibig dito si Amihan. Kalaunay nagsama ang dalawa at nagpakasal. Hindi nagtagal nagkaroon ng 2 anak ang mga ito at masayang namuhay. Akala noon ni Amihan magagawa niyang talikuran ang pagiging Bertudes. Gayunpaman, dahil likas kay Amihan ang pagiging matulungin, hindi niya maiwasang tumulong sa kapwa, kaya naman dahil sa pagiging mabuti sa kapwa, nadamay ang asawa at anak. Tinulungan ni Amihan ang isang buntis na muntikan ng mabiktima ng aswang. Nagawang mapas lang ni Amihan ang nilalang. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, merong nakakita sa ginawa at nagpasya ang mga ito na balikan si Amihan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang pamilya, bigla na lamang pinasok ang tahanan. Kaagad namang nagising si Armando at ginising nito ang pamilya. Pinasok tayo ng mga grupo ng hindi pangkaraniwang tao. Magpadali kayo, Amihan. Pumunta kayo sa likod bahay. Ako na muna ang bahala sa kanila. Wika ni Armando. Papunta pa lamang sa likod ng bahay sila Amihan. Ngunit bigla silang hinarang ng mga aswang. At dahil liblib ang tahanan nila Amihan, malalayo ang mga bahay, kaya naman walang nakarinig sa kanilang paghingi ng tulong.
Kaagad na ginawa ni Amihan ang lahat ng makakaya upang mailigtas ang mag-ama. Ngunit nawalan siya ng malay sa lakas ng pagkakabagok nito sa bato habang nakikipaglaban. Nagising na lamang si Amihan. Napagtanto niyang wala na ang asawa at anak. Labis ang galit na naramdaman ni Amihan at napuno ng puot ang puso. Naalala niya ang mga sinabi ni Jaime. Naisip ni Amihan na tama ang kakambal. Pakiramdam niya na mga panahong yon, lahat kaaway niya. Halos mawala siya sa katinuan. Hanggang sa nailibing na lamang ang asawa at anak. Noong una walang ginawa si Amihan kundi ang umiyak. Ipinagdarasal niya na sana maging siya ay nawala na lang din. Ganun pa man, naisipan ng dalaga na kaya siya nabuhay upang maipagiganti ang pamilya. Nilakasan ni Amihan ang loob. Muli itong nagsanay at bumalik sa panunugis ng mga aswang. Walang pakialam si Amihan kung masama man o mabuti ang napapatay. Maging mga inosente. Hanggang sa hindi niya inaasahan na muling magkukrus ang landas nila ng kakambal. Amihan, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Akala ko ba mas pinili mong mamuhay ng payapa? Pero anong ginagawa mo? Mas malala ka na kaysa sa akin na. Hindi mo ba alam nang pinatay mo ay isang inosente? Siya yung tumutulong sa akin para malaman yung kinaroroonan ng mga masasamang aswang. Wika ni Jaime. Napaluhod na lamang si Amihan nang makita ang kakambal. Napahagulgol na lamang ito sa kakaiyak. Tama ka, Jaime. Mas masahol na ako kaysa sa'yo. Nilamo na ng galit ang puso ko at wala na akong pakialam kung sino pa ang paslangin ko. Basta ang alam ko, basta aswang kalaban ko sila. Tugon ni Amihan. Niyakap naman ni Jaime ang kakambal at naramdaman ni Amihan na meron muli siyang sandalan. Bakit ka humantong sa ganitong sitwasyon? Balita ko may pamilya ka na. Nasaan sila? Gusto ko sanang makilala yung pamangking ko. Nakangiting wika ni Jaime. Napabuntong hininga naman si Amihan at nakita ng binata ang lungkot sa mata ng kakambal. Pinatay sila ng mga aswang. Wala akong nagawa para mailigtas sila. Sana nga, nakinig na lang ako sa mga sinabi mo noon sa akin. Hindi na sana nawala yung asawa at anak ko. Kasalanan ko ang lahat kung bakit nangyari sa kanila yon. Tugon ni Amihan. Nalungkot naman si Jaime nang malaman ang nangyari sa kakambal. Dinamayan niya ito. Hindi mo kailangang suluhin ang problema mo. Nandito na ako eh. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kitang tugisin ng mga aswang na pumuslang sa pamilya mo. Patawarin mo ko kung hindi kita hinanap kaagad. Napagtanto ko kasi na tama ka eh. Pero hindi ko talaga kayang talikuran ng pagiging manunugis. Inaalala ko ang mga taong umaasa sa akin pero hindi ko naisip na maaaring nasa peligro din pala ang buhay mo. Patawarin mo ko kung nahuli na ako ng dating. Pangako, babawi ako sa'yo. Wika ni Jaime. Nagyakapan ng magkakambal at nangako sa isa't isa na hindi na muling maghihiwalay. Bumalik sa tahanan ng mga magulang si Amihan kasama si Jaime. Muling nagpalakas ang dalawa. Itinuloy ang kanilang panunugis ng mga aswang. Ngunit pinanatili nilang hindi madamay ang mga inosente. Sa pagkakataong yung kinikilala nila kung sino ang mga papatayin. Kaya namang kalaunan,
nagkaroon sila ng mga kaibigan na may lahing aswang. Kabilang na dito si Helen. Hindi ito purong aswang dahil nahawaan lamang ito. Naging kaibigan siya ng magkapatid at tinulungan sila na mahanap ang mga masasamang aswang. Kapalit ang pinangako ng kambal na hahanapin nila ang lunas upang maibalik sa dating kalagayan ang dalaga. Mabuti na lang at nakilala ko kayo. Kung hindi baka nalagay na ako sa kapahamakan. Sana lang mahanap na ninyo ang lunas sa kalagayan ko. Wika ni Helen. Marami namang kagaya mong namumuhay ng payapa eh. Basta, mas piliin mo lang mamuhay ng tama at huwag ka lang mambibiktima ng kahit na sinong tao para hindi ka mapahamak. Pero tuto pa rin namin ang pangako namin. Nahahanapan ng lunes ang kalagayan mo. Sana lang, mahanap na natin ang mga aswang na yumanggaw sa'yo para maputol na yung sumpa. Tugon ni Jaime. Nagtulungan ng tatlo upang unti-unting matalo ang mga kalaban. Nang dahil sa pagtutulungan, nalaman nila ang kinaroroonan ng aswang na yumanggaw kay Helen at nagawa nilang mapaslang ito. Kaya naman naibalik na sa dating buhay ang dalaga. Gayunpaman, tinutulungan pa rin sila nito upang mahanap ang kinaroroonan ng mga aswang na pumatay naman sa pamilya ni Amihan. Para bang naging pamilya na ang tatlo at dahil wala na ring magulang si Helen, itinuring na ng kambal na kapatid ang dalaga. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman nila ang kinaroroonan ng mga aswang na pumatay sa pamilya ni Amihan. Upang hindi mapahamak si Helen, hindi na siya isinama ng kambal. Hihintayin ko ang pagbabalik ninyo at sana magtagumpay kayo sa inyong misyon sa buhay. Tandaan nyo, nandito lang ako at naghihintay sa inyo. Wika ni Helen. Nagyakapan pa ang tatlo at nangako naman ng kambal na babalik sila sa abot ng kanilang makakaya. Kaagad na sumugod ang kambal sa kuta ng mga aswang. Nakita nila kung gaano karami ang mga ito ngunit hindi sila nag-alinlangan. Dito nakilala ng kambal ang pinuno ng mga aswang na si Ibaro. Sa wakas, nakilala ko rin ang kambal na manunugis. Hindi ko inaasahan na kayo mismo ang pupunta dito sa amin. At bilib din ako sa inyong katapangan. Ganun pa man, wala kayong kalaban-laban sa amin. Napatay nga namin ng matatanda niyong mga magulang. Kayo pa kaya? Na mga anak lang nila. Wika ni Ibaro. Masamang tinignan ng magkapatid ang pinuno ng mga aswang. Tinawanan nila ito. Hindi mo nga nagawang mapatay yung kakambal ko eh. Ngayon pa kayang magkasama na kami? Huwag mo kaming maliitin. Hindi mo kami lubusang kilala. Hindi man namin alam kung paano nyo napatay ang mga magulang namin. Pero hindi ko kayo hahayaang manalo sa labanan. Sa inyo na mismo nanggaling na kami ang kambal na manunugis. At dapat nyo kaming katakutan. Wika ni Jaime. Kagad na pinamalas ni Amihan ang taglay niyang lakas. Sa isang iglap, pumanaw ang kalahati sa mga kasamahan ni Ibaro. Hindi makapaniwala ang pinuno ng mga aswang sa taglay na lakas ng kambal. Ngunit hindi ito nagpatinag at kagad pinakilos ang mga natitirang kasamahan. Nagsanib puwersa ang kambal. Sabay na nag-usal ang mga ito at pinamalas ang kanilang angking galing sa pakikipaglaban. Isang malaking buhawi ang pinamalas ni Amihan. Tinangay nito ang lahat ng natitirang kalaban maliban kay Ibaro.
dahil nais ng dalawang pahirapan ang pinuno ng mga aswang bago tuluyang patayin. Napaupo na lamang si Ibarra nang makitang ubos na ang lahat ng mga kasamahan. Pakiusap. Maawa kayo sa akin. Huwag niyo akong papatayin. Hayaan niyong magbagong buhay ako. Pagmamakaawa ni Ibarra sa kambal. Mahaba ang oras mo noon para magbagong buhay. Pero mas pinairal mo ang kasamaan mo. Kaya naman hindi na ako naniniwala pa sa'yo. Pero tatanungin ko si Jaime kung ano nga ba ang pasya niya. Bibigyan pa natin ng pangalawang pagkakataon ng pinuno ng mga aswang. Wika ni Amihan. Bumaling ito sa kakambal at tinanong kung ano ang pasya ni Jaime. Gumiti lamang ang binata at kagad nag-usal ng orasyon. Dahilan para mapasuka ng dugo si Ibarra at lumabas ang iba't ibang uri ng insekto sa bibig. Unti-unti nang nangihina ang pinuno ng mga aswang. Gamit ang taglay na kapangyarihan ng kalikasan, napatay ng kambal ang pinuno ng mga aswang. Sa huli natapos ang kasamaan ng mga ito. Gayunpaman may iilan pa rin ng mga aswang na mula sa ibang lugar na gumagambala sa baryo. Ngunit hindi na hinahayaan ng kambal na may mabiktima pa. Tinupad nila ang pangako kay Helen. Bumalik sila sa dalaga. Labis ang pasasalamat nang makitang ligtas sila Amihan. Maraming nagtangka ng mga aswang na gambalain ang lugar. Ngunit nang makilala ang kambal na manunugis, natigil na ang mga nilalang. Naging payapa ang baryo ng kambal at kalaunan. Nagkaroon ng sari-sariling pamilya ang mga ito. Sa kasalukuyan, masayang naninirahan sila Amihan, Jaime at Helen. Tinupad nila ang pangako na hindi nila muling tatalikuran ang isa't isa. Hindi man inaasahan ang pagdating ni Helen sa buhay, ngunit itinuring nila itong pamilya. Nanatili ang magandang ugnayan sa mga ito. Masayang namuhay ang tatlo at sa paglipas ng panahon, mas lalong tumibay ang samahan. Maraming aral na natutunan sa buhay sila Amihan. Isa na roon ang hindi talikuran. Ang anumang nakatadhana para sa iyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.